Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong magpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, 3 at 4 na kabanata. Ang gawain ni Pablo para sa mga hintil. Dahil dito, ako si Pablo, ang bilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hintil. Manalangin kayo sa Diyos. Tiyak na narinig na ninyo ang Diyos sa kanyang biyaya ay ibinigay sa akin ang gawaing ito upang gampanan para sa inyong ikabubuti. Ibinunyag ng Diyos ang lihim niyang plano at ipinaalam sa akin. Isinulat ko ng maiklian tungkol dito, at kung babasahin ninyo ang isinulat ko, matututuhan ninyo ang tungkol sa pagkaunawa ko sa lihim ni Kristo. Noong mga nakaraang panahon, hindi sinabi sa sangkatauhan ang lihim na ito. Ngunit inihayag ito ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ang sikreto ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang mga hintil ay may bahagi sa mga Hudyo sa mga pagpapala ng Diyos. Sila ay mga miyembro ng iisang katawan at kabahagi sa pangako na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa akong lingkod ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng espesyal na regalo ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ng gawa ng kanyang kapangyarihan. Ako ay mas mababa kaysa sa pinakamababa sa lahat ng mga tao ng Diyos. Gayunpaman, binigyan ako ng Diyos ng pribilehyong ito na dalhin sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa walang hanggang kayamanan ni Kristo, at upang ipamala sa lahat ng tao kung paano isasagawa ang lihim na plano ng Diyos. Ang Diyos, na siyang manlilikha ng lahat ng bagay, ay itinago ang kanyang lihim sa lahat ng nakalipas na panahon upang sa kasalukuyang panahon, sa pamamagitan ng simbahan, ang mga anghelikong pinuno at mga kapangyarihan sa makalangit na mundo ay matuto ng kanyang karunungan sa lahat ng iba't ibang anyo nito. Ginawa ito ng Diyos ayon sa kanyang walang hanggang layunin, na nakamit niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pagkakaisa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, mayroon tayong katapangan na pumunta sa presensya ng Diyos ng buong pagtitiwala. Nakikiusap ako sa inyo kung gayon, na huwag kayong panghinaan ng loob, sapagkat ako ay nagdurusa para sa inyo. Lahat ng ito ay para sa inyong kapakanan. Ang pag-ibig ni Kristo. Dahil dito, lumuhod ako sa harap ng Ama, kung kanino natatanggap ng bawat pamilya sa langit at sa lupa ang tunay na pangalan nito. Hinihiling ko sa Diyos mula sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang maging malakas sa inyong panloob na mga sarili. At dalangin ko
na gawin ni Kristo ang kanyang tahanan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Dalangin ko na magkaroon kayo ng inyong mga ugat at pundasyon sa pag-ibig, upang kayo, kasama ng lahat ng mga tao ng Diyos, ay magkaroon ng kapangyarihang maunawaan kung gaano kalawak at kahaba, gaano kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Oo, naway makilala ninyo ang kanyang pag-ibig, bagamat hindi ito lubos na malalaman, at sa gayon ay ganap na mapuspos ng mismong kalikasan ng Diyos. Sa Kanya, na sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang gumagawa sa atin, ay nakakagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin o maisip man lang. Sa Diyos nawa ang kaluwalhatian sa simbahan at kay Kristo Jesus sa lahat ng oras, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagkakaisa ng katawan. Hinihimok ko kayo kung gayon. Ako na isang bilanggo dahil naglilingkod ako sa Panginoon. Mamuhay ng isang buhay na umaayon sa pamantayan itinakda ng Diyos noong tinawag niya kayo. Maging mapagpakumbaba, maamo at matyaga tuwina. Ipakita ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging mapagparaya sa isa't isa. Gawin ang inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa na ibinibigay ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong may isang pag-asa na tinawag kayo ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. May isang Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, na siyang Panginoon ng lahat, gumagawa sa lahat, at nasa lahat. Bawat isa sa atin ay nakatanggap ng espesyal na regalo ayon sa ibinigay ni Kristo. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, nang umakyat siya sa kaitaasan, siya ay nagdala ng maraming bihag kasama niya. Nagbigay siya ng mga regalo sa sangkatauhan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ibig sabihin, una, siya ay bumaba sa pinakamababang kalaliman ng mundo. Kaya't ang bumaba ay siya ring umahon sa itaas at ibayo ng langit upang punuin ang buong sansinukob ng kanyang presensya. Siya ang nagbigay ng mga regalo sa sangkatauhan. Hinirang niya ang ilan upang maging mga apostol, ang iba ay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda ang lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain ng Kristiyanong paglilingkod, upang patatagin ang katawan ni Kristo. At sa gayon, tayong lahat ay magsasama-sama sa kaisahang ito sa ating pananampalataya at sa ating kaalaman sa anak ng Diyos. Tayo ay magiging mga taong may sapat na gulang na umaabot sa pinakataas ng buong tangkad ni Kristo. Kung magkagayon, ay hindi na tayo magiging mga bata na dinadala ng mga alon at tinatangay ng bawat palipat-lipat na hangin ng pagtuturo ng mga mapanlinlang na tao, na umaakay sa iba sa kamalian sa pamamagitan ng mga panlilinlang na kanilang iniimbento. Sa halip, sa pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, dapat tayong lumaki sa lahat ng paraan kay Kristo na siyang ulo.
Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang lahat ng iba't ibang bahagi ng katawan ay magkakaugnay at ang buong katawan ay pinagsasama-sama ng bawat kasukasuan kung saan ito ay ibinigay. Kaya't kapag ang bawat hiwalay na bahagi ay gumagana ayon sa nararapat, ang buong katawan ay lumalaki at itinatayo ang sarili nito sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa ngalan ng Panginoon kung gayon binabalaan ko kayo, huwag magpatuloy na mamuhay tulad ng mga pagano, na ang mga pag-iisip ay walang halaga at ang mga isip ay nasa dilim. Wala silang bahagi sa buhay na ibinibigay ng Diyos dahil sila ay ganap na mangmang at matigas ang ulo. Nawala na nila ang lahat ng pakiramdam ng kahihiyan. Ibinibigay nila ang kanilang sarili sa bisyo at gumagawa ng lahat ng uri ng kalaswaan ng walang pagpipigil. Hindi iyon ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Tiyak na narinig ninyo ang tungkol sa Kanya at bilang mga tagasunod niya ay tinuruan kayo ng katotohanang nasa kay Jesus. Kaya't alisin ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpabuhay sa inyo tulad ng dati. Ang dating pagkatao na sinisira ng mapanlinlang na pagnanasa. Ang inyong mga puso at isipan ay dapat naganap na gawing bago at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikha sa wangis ng Diyos at inihahayag ang sarili sa totoong buhay na matuwid at banal. Wala nang pagsisinungaling kung gayon. Ang bawat isa ay dapat magsabi ng katotohanan sa kanyang kapwa mananampalataya dahil lahat tayo ay mga miyembrong sama-sama sa katawan ni Kristo. Kung kayo ay nagagalit, huwag hayaang ang inyong galit ay humantong sa inyo sa kasalanan at huwag manatiling galit sa buong araw. Huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang taong dating nagnanakaw ay dapat tumigil sa pagnanakaw at magsimulang magtrabaho upang kumita ng tapat na pamumuhay para sa kanyang sarili at upang makatulong sa mahihirap. Huwag gumamit ng nakakapinsalang salita. Sa halip, mga salitang nakakatulong lamang, mga uri na nagpapatibay at nagbibigay kung ano ang kailangan upang ang inyong sasabihin ay makabubuti sa mga nakikinig sa inyo. At huwag ninyong gawing malungkot ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ang tanda ng pagmamay-ari ng Diyos sa inyo, isang garantiya na darating ang araw na palalayain kayo ng Diyos. Alisin ang lahat ng pait, silakbo ng damdamin at galit. Wala nang sigawan o insulto. Wala nang anumang uri ng mapuot na damdamin. Sa halip, maging mabait at magiliw sa isa't isa at magpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.